Mga kapatid, nito mga nagdaang araw, sunod-sunod ang malalaking kontrobersiyang yumanig sa bansa. Naging sentro pa nga niya ng ilang personalidad na hanggang sa social media at iba pang online platforms ay usap-usapan. In fact, dalawang pangalan ang umangat sa mga online conversations nitong mga nakaraang araw. Ito ay si Saldico at Imee Marcos. Kung pagbabatayan ang kabuuang dami ng online mentions mula November 1 hanggang November 19, naunguna dito si Saldico. Ito ay dahil sa kanyang 3-part video expose na kung saan idinawit niya si Pangulong Bongbong Marcos at ilang pang opisyal ng gobyerno. Pumangalawa naman dito si Imee Marcos matapos siyang maglabas ng mga alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Mas kapansin-pansin din dito ang pagtingin sa kanilang peak mentions o araw na kung kailan sila ay nakapagtala ng pinakamataas na dami ng online conversations. Dito may kita na si Imee Marcos ang pinaka-pinag-usapan online habang sumusunod lamang si Saldico. Batay sa mga online conversations patungkol kay Imee Marcos, may kitang tumaas lamang ang traction ng mga usapin sa kanya matapos ang kanyang pahayag sa INC rally. Dito, pinaratangan niya ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos na umano'y gumagamit sila ng droga. Iba-iba ang reaksyon ng netizens tungkol dito. May ilan na naniniwala sa paratang ni Imee Marcos, meron namang iba na nagpapakita ng simpatya sa Pangulo at sa kanyang pamilya, at meron ding kumukondena kay Imee Marcos dahil itinuturing nila itong pagtataksil sa kanyang kapatid. Sa pagitan ng November 1 at November 16, nakapagtala lamang siya ng humigit kumulang 1,200 mentions kada araw o kabuuang 20,300 mentions. Ngunit pagdating ng November 17 hanggang November 19, umakyat ng malaki ang bilang sa 189,000 mentions o katumbas ng higit kumulang 63,200 mentions kada araw. Pinapakita nito ang malinaw na pagtaas ng online conversation na nakaangkla sa naturang kontrobersiya. Noong November 18, naitala ang pinakamataas na mentions kay Senator Imee Marcos at ito ang most engaged content o ang mga posts na may pinakamaraming reactions mula sa netizen nung araw na yon. Sumagot si House Majority Leader Sandro Marcos sa mga paratang ng senadora. Ayon sa kanya, hindi ito ang asal ng isang tunay na kapatid at ang lahat ng binanggit ni Senator Imee Marcos ay walang basihan, walang katotohanan at walang mabubuting maidudulot sa bayan. Sa isang panayam, nina Ted Filon at DJ Chacha, sinabi rin ni Senator Ping Lacson na mas naaawa siya kay President Bongbong Marcos dahil sa mga akusasyon ng kapatid nito. Dagdag pa niya, may mas angkop na forum para pag-usapan ng mga ganitong issue at hindi dapat ginagawa sa harap ng libo-libong tao, totoo man o hindi ang paratang. Sinabi rin ni Senator Ping Lacson na un-Filipino ang tirada ni Senator Imee at nakikita niyang politika ang ugat ng mga alegasyong ito. Atin namang tingnan ang online conversations tungkol kay Saldico. Lalo siyang umingay sa social media at iba pang online platforms nang ilabas niya sa kanyang Facebook account ang serye ng kanyang video statements. Dito, binanggit niya na nagkaroon umano ng 100 billion pesos budget insertion sa 2025 national budget. Ayon pa sa kanya, ang perang ito ay mula sa budget insertions ay napunta di umano kina President Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez at ang tinatawag na SOP o kickback ay umaabot umano sa 25 billion pesos. Dagdag pa niya, hawak niya ang mga ebidensya, dokumento at pangalan ng iba pang taong sangkot sa issue. Sa pagitan ng November 1 at November 13, nakapagtala lamang siya ng humigit kumulang 5,300 mentions kada araw o kabuang 69,400 mentions. Ngunit pagdating ng November 14 hanggang November 19, matapos ilabas ang kanyang 3-part video statement, biglang sumirit ang usapan tungkol sa kanya. Umabot sa kabuang 249,600 mentions o halos 41,600 mentions bawat araw. Ipinapakita nito na ang pinakamalakas sa pag-uusap at atensyon ng mga publiko kay Saldico ay nagsimula matapos siyang ilabas ang kanyang 3 sunod-sunod na video statements mula November 14 hanggang November 16. Noong November 15, umabot sa pinakamataas na bilang ang mga mentions kay Saldico matapos ilabas ang kanyang video expose. At ito ang mga most engaged content nung araw na yon. Ang pahayag ni dating Ako Bicol Representative Saldico kung saan ibinunyag niya ang umano'y mga larawan ng mali-maletang pera na personal niyang inihatid kasama ang kanyang mga tauhan kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez mula Forbes Park hanggang Malacanang.
May kita ito sa part 2 ng kanyang video message kung saan inilahad niya ang umano'y direktiba ni Pangulong Marcos hinggil sa 100 bilyong insertions sa 2025 national budget. Marami ring reaksyon ang nakuha ng pahayag ni political analyst Ronald Llamas tungkol sa issue. Sa panayam sa The Big Story ng One News, sinabi ni Llamas na malinaw na ang oposisyon, lalo na ang mga Duterte, ang may kinabang sa tila pagbaliktad ni Saldico. Tinawag din niyang very dramatic ang biglang paglitaw ng kongresista na anya'y tila napapanahon, lalo na at nalapit ito sa mga protesta. Dagdag pa ni Llamas, ngayon lang ako nakakita ng presidente na gagawa ng insertion sa sarili ng budget bilang pagkwestiyon sa mga akusasyon ni Ko. Maraming reaksyon din ang nakuha ng video report ng News 5 kung saan iginiit ng Malacanang na pawang katang-isip lamang ang mga alegasyon ni Saldico at lumiliit na ang kanyang mundo. Hinamon naman ni Press Officer Claire Castro si Ko na umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga isyu ng korupsyon. Habang si Davao City Congressman Paulo Duterte ay gusto nang magpatawag ng House Inquiry kaugnay ng mga isiniwalat ni Ko laban sa Pangulo at kay Speaker Romualdez. Kasama din daw sa dapat imbestigahan ng kamera ang mga opisyal ng DPWH at mga kinatawan ng Office of the President at ilan pang tanggapan. Pero ang National Unity Party tila diskumpiyado sa mga pasabog ni Saldico. Nananawagan sila sa Independent Commission on Infrastructure o ICI na magkaroon ng judicious discernment sa pag-imbestiga sa issue ng budget insertions at sa flood control scandal at tiyaking verifiable evidences ang basihan ng kanilang investigasyon. Batay sa trend ng mga online conversations hinggil sa dalawang nabanggit na personalidad, may kita na nagkakaroon lamang ng pagtaas ng interes, usapin at engagement kapag may lumalabas na major issue o pagsisiwalat na may kinalaman sa kanila. Ang ganitong mga pangyayari ang nagsisilbing pangunahing trigger na nag-uudyok sa mga netizen na makilahok at magbigay ng reaksyon sa online discourse. Mula rito, malinaw na ang iba't ibang online platforms ay nagsisilbing pangunahing platform ng reactions, interpretations at pagpapahayag ng mga saloobin at opinyon ng netizens hinggil sa naturang mga issue. Kaya mga kapatid, sa dami ng mga bersyong ating naririnig at nalalaman hinggil sa iba't ibang issue, higit na mainam na ito ay ating patuloy na bantayan at suriin ng mabuti. Mahalaga ring tandaan na may tungkulin tayong maging mapagmatsyag at aktibong makibahagi sa pagbabantay sa kaban ng bayan. And you can start that by dropping your comment sa aming video. At huwag din kalimutang mag-like at subscribe sa aming mga social media pages. Hanggang sa muli, ito ang News 5 Analytics.